Tuwing ko lang Attorney Jay para ho mas klaro sa nakikinig po sa atin. Una, yung pong exclusive economic zone, ang binabanggit po doon sa arbitral ruling ay tama ho ba 200 nautical miles mula po sa ating pong kalupaan? Opo, opo. Kasi nga po, yung nabanggit natin, ano ba yung status ng pictures, no? Mm-mm. Kaya ba niya magkaroon ng exclusive economic zone o hindi? Ayon sa tribunal, hindi. No? Dahil pwede lang siya yung territorial sea. Okay. So kung wala siyang exclusive, ibig sabihin, kahit malapit yung mga isla na yun sa atin, no? Yung ating exclusive economic zone naman na galing sa Palawan ay hindi po apektado. Mm-mm. Aabot pa rin siya ng 200 nautical miles. Kung nagkaroon ng 200 nautical miles EEZ yung Pag-asa, for example, itutulak po niya yung EEZ ng Pilipinas, no? Parang mawawalan tayo ng EEZ dahil merong sariling EEZ yung yung Spratlys area, yung mga Calayan Island Group, no? Kaya mahalaga at pabor sa atin na 12 nautical miles lang ang lahat ng isla dyan sa lugar na yan kasi kahit kanino siya mapunta eventually, kunwari, nagpunta tayo ng korte at minalas tayo na hindi napasa-atin yan, pero at least yung katubigan sa paligid niya, kung nasa ng karamihan ng likas yaman dagat, sa atin pa rin. No? Opo. Parang nabutasan lang. Opo. Kaya mahalaga yung concept at kailangan ihiwalay talaga yung issue ng pag-aari ng EEZ doon sa pag-aari ng mga isla. Opo. Opo. Para din po mas malinaw, talaga pong lumalabas na klaro po doon sa decision yung ating EEZ at yung pong Spratlys kung saan po nandoon itong Kalayaan Island Group, yan po ay contested until now. Tama? Yun pong EEZ, para sa atin, hindi na yan contested. Opo. Kasi sinabi na ng tribunal na entitled tayo sa buong 200 nautical miles. Opo. No? Yes, sir. Ang contested lang ay yung pag-aari ng mga isla at yung kanyang 12 nautical mile territorial sea, if ever. No? Opo. Yung Kung nga po. meron man. Opo, yung nga po, kinaklaro ko po, attorney kinaklaro ko nga po, doon, yung EEZ natin, established na yon, settled na yon. Tama? Opo, opo. Opo. Ngayon, ito pong Spratlys kung saan po nandoon itong Kalayaan Island Group, yan po ang contested until now at hindi pa resolved, di po ba, no? Opo. Oh, yeah. Opo. Klaro yan, ha? Ngayon, dahil nga po yung Kalayaan Island Group na yan, nandiyan po yung municipality po no, ng Kalayaan, okupado po natin, kumbaga, sa ilalim po ng umiiral na panuntunan international, tayo po ang may possession nito, so ang ating claim, atin ito. Opo. Yan, klarong-klaro yan, ano po. Okay, ngayon, yun ho bang sinasabi na dahil ito labas at may contest nga na hindi sakop kasi po lumalabas na ito po ay higit doon sa 200 nautical miles. Yung pong pag-contest dito ng ibang mga bansa, ito hong ating possession na ito, bagamat kino-contest nila, hindi sila maaari pong agad na okupahin yung lugar at paalisin tayo doon o lumikha po ng anumang pong armed invasion. Well, una po, no, hindi po konektado yung 200 nautical miles dun sa pag-aari sa isla. No? Iwalay nga po na issue yun. No? Tapos, dahil nga, kumbaga, possession yung ating title doon ngayon, no? Yun yung nag-maintain ng ating title. Kaya pag-aari natin yan dahil nakaposition tayo dyan. No? Oras na makuha pa, ay mawawala yung title na yun. No? Mawawala yung ating sovereignty doon. Sa ngayon, wala pong pumipigil sa ibang bansa na paalisin tayo doon, patalsikin tayo doon by force. No? Pan lamang doon sa ating agreement, no, na dapat marisolba ang mga issue na to peacefully. Okay? Yan po itong declaration of conduct na tinatawag. No? Kaya committed po ang lahat ng mga partido, dapat peaceful settlement ito. No? Walang gamit. Ang problema nun, siyempre, una, siyempre, yung kabila, napakita naman natin no, na hindi siya nagpipigil na gumamit ng dahas, inuuti-unti niya. No? At pangalawa, yung mga taong katulad nga ni Senator Marcoleta, no, parang ang ginagawa ay, nga, peaceful, pero by surrender. No? Peaceful surrender yung kanilang pinupuntirya. No? Na advantageous yun sa kabila, no? At disadvantageous naman sa atin. No?
Dahil parang hindi mo na nga yung paglalaban kung ano yung pinundar mo nito all these years na tayo nakatayo doon. Mhm. Opo. Ganito po, attorney, para again ha, para lang po mailinaw po natin tong isyung ito ng lubos na kauna-unawa. Unahin ko lang po, totoo ho ba na yung pong mga, nung panahon pa po ng mga Amerikano, meron na pong lumang Philippine maps at doon po meron nang nakalagay na West Philippine Sea? Yung West Philippine Sea po ay bago lamang dahil nga in-establish yan ng Administrative Order 29 Series of 2012 at yan ay ni-reinforce ng Republic Act 12064. No? Mm-hmm. Yung mismong pangalan doon ay ginamit natin para nga tukuyin ang lahat ng katubigan dyan na sa atin. So kasama dyan ang West Philippine Sea at yung mga territorial sea ng mga isla natin doon, ng Calayan Island Group. So para mas madaling sabihin, no? Kaya natin pinangalan. Opo. Pero ang claim po naman ng iba ay magmula noon, ano po, nung ito nga po ay pinangalan ng West Philippine Sea sa pamamagitan po ng isang order ng Pangulong Aquino, ang pati ho ang inyong binabanggit na ngayon na panibago po ding issuance, pero wala pa daw po nagagawa ang NAMRIA o maging ang DFA ng charts o maps, ano po, concerning the West Philippine Sea. Dahil nga din po dito po sa technicalidad na ito na wala pang kumbaga yung nga ang hinahanap yung mga coordinates, di po ba? Ano ba daw ho ang coordinates ng West Philippine Sea para matukoy mo talaga ang area na sakop natin? Kaya na naman. Una po, no, may mapa po na nakasulat na ang West Philippine Sea. Actually, download ko siya ng isang araw lamang doon po sa website ng NAMRIA. Mm-hmm. Ang laki nga po West Philippine Sea. So, hindi totoo yun na walang mapa. Pangalawa, yung pagkakit ng coordinate, alam ba nila kung ano ibig sabihin at ano gusto na ang hinihingi nila, no? Ang coordinate po ay isang point, diba? Latitude and longitude. Kung gusto mo going ang hangganan ng West Philippine Sea na kurbada at medyo mabilog at sunod-sunod ang korte ng Pilipinas, you will need, ang kailangan mong bilang na coordinate ay maaaring 100,000 o kaya ay infinite. Walang katapusan. Bakit? Dahil ang coordinate, ang point, wala pong dimension yan. No? Hindi yan 1 meter, square meter, hindi yan 1 centimeter. Isang point lang yan. No? So para gawin ka ng hangganan ng West Philippine Sea, using coordinate, imagine mo na lang, Ted, na parang nag-drawing ka ng mukha ng tao gamit ang isang talayom at ang bawat punto ng linya ay tinutusok mo. No? At siyempre, walang standard yan, no? Na kung ilan ang kailangan mong gamitin, maaaring kang hingan ng 100,000 o kaya milyong coordinate point para mapakita yung korte na yon. Kaya hindi kailangan ng coordinate. No? Mayroong madami kailangan daw magbigay ng coordinate parang nagpapile ng survey plan sa register deed. Wala pong ganun sa international law. Kaya nga po ayon sa UNCLOS, ang kailangan lamang ay sukatin mo kung ang yung tinutukoy ay within 200 nautical miles ng baseline. Yun lang ang kailangan mo. Hindi yung coordinate. Kung requirement lamang sa UNCLOS na magbigay ng chart with coordinate ay for information only. No? Hindi yon condition para magkaroon ka ng EEZ. Opo. Okay, so ngayon po sa akin mas klaro na po yung inyong paliwanag nga dito kung bakit nga po walang coordinate sa usapin na ito para din po din sa kapakanibangan ng ating mga nakikinig doon po sa hinihingi daw sa NAMRIA at maging sa DFA. Attorney, yung pong ngayon na hawak nga natin na isla po ng Kalayaan, kapag po ang sinasabi para wala ng question, wala ng tensyon. Kumbaga sige, para magkaroon ng katahimikan, doon na tayo mag-stick sa ating EEZ at yung Kalayaan na yan, yung bahagi na splat list na yan, ay otherwise i-give up na lang natin para na sa ganun wala nang gantong uri pa ng mga pakialaman. Parang yun nga, nasabi ko, surrender lang yan, no? Una, isang kahibangan yan
no, na para lang walang gulo, eh, give up mo na lang. Eh, di next time, pag ginulok sa ibang lugar, kunwari sa Palawan, no, like, nung sabihin mo, i-give up na lang natin para wala ng gulo. Eh, alam naman natin ngayon, no, nakikita na natin, sa social media ng China, yung kanilang main dash line, i-expand na nila, may mga lumalabas na mga mapa ngayon, na sakop yung buong Palawan, nasa loob na ng Silusi, yung kanilang 9 no? Lumiko na. Mhm. Eh di sa kalao, kung nakita nila na, Pilipinas pala, guluhin mo lang, ibibigay na niya. Eh di, guguluhin na lang nila tayo next time sa Palawan para i-give up na lang natin. And eventually, lahat ng gusto nila kunin sa atin, guguluhin na lang nila tayo para matahimik na, di ba? So yun po yung masama doon sa ganung klaseng pag-iisip. Hindi nilang isipin na paglaban at panindigan kung anong atin. Bibigay na lang basta may gugulo. Okay. Sige po. And attorney, again, ano po ha, sorry po sa pagiging kumbaga makulit dito. Para lang ho mailatag po yung inyo pong yung inyong rason at ang inyong argumento. Dahil nga daw po, no, because basically kaya ho nagkakaroon ng ganun din pong kaisipan, hindi ho naman po sa isang tao lang nanggagaling ito na i-give up itong Kalayaan Island Group dahil nga because it lies outside the West Philippine Sea. The Kalayaan Island Group lies outside the West Philippine Sea. Well, una po, island lupa yan. Talaga parte ng dagat yan, no? Buwan. Pangalawa, wala pong relasyon yung location niya inside or outside the West Philippine Sea, no? Doon sa sovereignty natin. Dahil yun nga, yung napag-usapan natin, ang pruweba ng ating sovereignty doon sa mga isla is the fact na tayo ang nandyan at tayo nag-exercise ng sovereignty dyan. Hindi dahil nasa loob siya o nasa labas siya ng dagat. No? Isla yan. Pangatlo, yung pong West Philippine Sea, malinaw po doon, ang tinutukoy niya, yan po ay isang pangalan na tumutukoy sa katubigan sa paligid ng mga isla na yon. Hindi yung isla mismo. No? So, ibang usapin, yung ating pag-aari ng isla, ibang usapin, hiwalay na usapin, yung pag-aari ng katubigan niya. Kasi nga, ibang sources of law yan. Karagatan, unclos po yan, at nasa ilalim ng unclos yan. Yung pagdating dun sa ownership naman ng mga land territory isla, customary international po ang nag-determine yan. No? A matter of which is not written. No? Hindi kagaya sa unclos, NEPCT, nakasulat klaro, pero yung pagdating dun sa pag-aari ng land territory, customary international law po yan. Opo. Okay, sige po. Yan, natahalo. Opo. Attorney, so ang status ho ngayon talaga basically po nitong Spratlys Group of Islands na ito, including the KIG, ang status niya ho ngayon talagang multiple claimants po ito. And that's a given now, right? And the claimants po dito, kasama na po dito ang maliban sa China, pati po ang Indonesia, di po ba? Well, yung Indonesia po, wala po siyang inaangkin doon sa Spratlys. Ang matagal ng posisyon ng Indonesia, hindi sila partido dyan. Dahil ang isla nila, Natuna Island lang. Wala namang nagko-contest doon sa Natuna Island. No? Ang mga partido po dyan, ay ang Pilipinas, Vietnam, at China, pagdating sa kalakihan ng mga isla, meron pong ilang portion, mas maliit na parte na kiniklaim ng Malaysia at ng Brunei. I'm sorry. Sa Brunei nga, hindi man katubigan lang. Opo. I'm sorry, Vietnam, China, and the Philippines, including Brunei? Brunei at Malaysia. At Malaysia. Opo. Sorry po, nag-ano tayo doon sa Indonesia. Okay, anyway.